parang tinipid yung kasal, bilyonaryo naman yung dalawang to, bakit ganun daw yung naging outcome ng kasal? Na bakit daw wala ang kapwa magulang, mga magulang ni Bea at saka magulang po nitong si Mr. Vincent Ko. Parang lalabas na lang talaga yung balita na kasal na sila para wala nang nakikialam, wala nang mga epal dun sa kanilang kasal, 'di ba? Matapos ang tinatawag na wedding of the year ni Bea Alonso at Vincent Ko, ang tanong ng bayan, tinipid nga ba ang kasal ni Bea, the billionaire Bea Alonso at Vincent Ko? Yan ang ating sisiyasatin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sinisiyasat nito ang naging ugong ng chismis at ang malaking katanungan ng publiko kung bakit ang isang A-list superstar na si Bea Alonso at ang presidente ng isang dambuhalang supermarket chain, Vincent Ko ng Pure Gold, ay nagdaos ng isang tila simpleng civil wedding sa Makati City Hall na sinundan ng isang napaka-eksklusibong reception para lamang sa 12 piling bisita. So narito ang mahalagang bahagi na tinatalakay sa mahaba at detalyadong ulat na binuo para sa inyo. So, number 1, sabi dyan ang filosofiya ng intentional intimacy or quiet luxury. Ipinapaliwanag sa ulat na ang kasal ay hindi akto ng pagpapanatili ng mababang budget o pagtitipid dahil sa kawalan ng pera. Bilang isang kilalang personalidad na mahigit 2 dekada nang nasa ilalim ng pampublikong teleskopyo, pinili ni Bea ang katahimikan at proteksyon para sa kanyang pinakamahalagang araw. Si Vincent naman bilang isang praktikal na negosyante ay sumusuporta sa estetika ng simple, clean, and intentional na binalangkas ng kanilang stylist na H. Lopez Event Styling. Ang pangalawa, ang controversial, the 3,000 Wado cake. Wow, hinimay sa ulat ng chismis tungkol sa minimalist cake na binili sa Maginhawa, Quezon City bilang isang regular order. Bagamat mukhang mura para sa isang sikat na tao, ang cake ay ang premium na lasa or layers red velvet, vanilla at chocolate cake na may tableau ganache fillings or tableya ganache fillings. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pag-iwas sa tinatawag na wedding tax o artificial na pagpapamahal ng mga supplier kapag nalamang para sa isang sikat na personalidad ang produkto. Sa pangatlo, ang kumpletong menu sa Choco Asador. Sabi niyan, the feast, itong pinakamalaking patunay na hindi talaga tinipid ang kasal. Bagamat 2 or 1 dosenang katao lamang naroroon, ang kalidad ng mga putahing inihain sa kanila mula sa tanyag na Spanish restaurant na Choco Asador ay sumasailalim sa sukdulang karangyaan. Grabe naman yun, di ba? Ito po yung mga pika-pika nila. Sabi diyan, meron diyang ang hirap banggitin ng mga pangalan, charcuterie board pan, pan con tomato, hamon, smoked salmon, pincho, tuna, tartare, and kanilang signature patatas bravas at ang napakadelikadong canelones di Canguro, pasta na may palamang alimango at seafood. So ganito katindi mga paella, 2 klase ng maragyang paella, isang mushroom at grilled bone marrow paella na may truffle at isang chicken chorizo paella na may malutong na crisp chicken skin. At of course, syempre may mga pangunahing karne like the main courses, inihain ang sikat at napakamahal na sikretong Iberico or piling hiwa ng baboy ramo, Iberico at isang dambuhalang Diyos per grilled tomahawk steak. Sa pangimagas naman meron silang choco or sokos. Ewan dito, ang hirap. Basta ganun kamahal, may mga grabe po yung mga inihaing pagkain. So dito po pinapakita na talagang walang pagtitipid at wala pong yung chika na parang tinipid yung kasal, bilyonaryo naman yung dalawang to, bakit ganun daw yung naging outcome ng kasal? Kasi yun po yung tinatawag na quiet luxury, 'di ba? Kasi sa dami-dami ng mga issue na nagkalat, ang dami pong mga nagsasalita, ang daming nagbibigay ng kanya-kanyang opinion.
syempre, may sarili-sarili naman buhay si Bea at si Vincent ko. Kahit nasabihin natin na nagka-problema sila noon sa prenup, 'di ba? Na ayon po sa abogado po nila na talagang kaharap nung sila po ay nagpipirmahan, ay nagkaroon ng revision at nagkasundo silang dalawa. Sila po ay pumirma ng buong puso, walang pag-aalinlangan at talagang buong pagmamahal po nilang tinanggap ang bawat prenup na kanila pong pinirmahan, ano. At alam ko namang matalino itong si Miss Bea Alonzo dahil hindi naman pipirma yan kung alam po niya na talagang na talagang parang hindi siya medyo tagilid, ano. So I know na fair and square ang nilalaman ng prenup na yon. Kaya nagkaroon na rin po ng ganyang kasunduan. At the same time, iniintriga din ng mga netizen na bakit daw wala ang kapwa magulang, mga magulang ni Bea at saka magulang po netong si Mr. Vincent ko. Since si Vincent ko at si Bea Alonzo po ay nasa tamang edad na, kumbaga parang nasa marrying age na sila, kaya na lang mag-decide para sa kanilang sarili. So, it's time para sila naman po ang mag-decide kung anong gusto talaga nila mangyari. Maaaring marami na silang pinag-usapan, marami na silang pinagkasunduan, at talagang masasabi mo totoo ang kasabihan that love really wins, 'di ba? Talagang ang pag-ibig pa rin talaga ang magtatagumpay kahit ang daming mga intriga na talagang bumalot dito po sa napaka very intrigue wedding of the year. Pero makikita mo sa mga mata ni Bea at saka ni Vincent that they're really happy na. Sobrang happy po nilang dalawa. At talagang makikita natin na mas pinili nila yung isa't isa. So, kaya naman yung mga chika na parang tinipe, 'di ba? Nakita nyo naman po yung pinost ni Miss Bea Alonzo sa kanyang Instagram account. Grabe naman yung pinagganapan ng kanilang reception. At yung kanilang mga damit ay hindi basta-basta, 'di ba? At meron pang mga chika na si Bea Alonzo lang mismo ang nag-makeup sa kanyang sarili. Kasi nga gusto nila mas intimate, tapos parang lalabas na lang talaga yung balita na kasal na sila para wala nang nakikialam, wala nang mga epal dun sa kanilang kasal, 'di ba? So ang hatol ng ulat ay nagbibigay ng mas matunog na hindi sa tanong ng bayan. May malaking pagkakaiba kasi ang pagiging kuripot sa pagiging mapili at may layunin ang gasto sa bawat ulo o per head cost. Sa isang eksklusibong piging na tulad nito na may premium na hiwa ng karne at truffle ay maaaring mas mataas pa kaysa sa isang typical na buffet sa isang marangyang hotel ballroom para sa 500 katao. Ipinakita ni Bea at Vincent ang isang bagong mukha ng karangyaan sa kasalang Pilipino. Isang selebrasyon na hindi nag-iwan ng stress, kundi ng busog ng puso at tiyan para sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. So, para sa kanila is yung kanila pong naging paghahanda, yung kanilang kinain sa reception, or actually, hindi naman yun talaga yung pinakamahalaga. What is really important now, talagang natuloy na sa haba-haba ng mga prosesyon, sa haba-haba ng napakaraming problema, sa kasalan pa rin ang tuloy. And I hope that we will see a future Bea Alonzo and Vincent ko in the future, yung kanilang mga baby. So what's next for Bea and Vincent? Ano kaya ang naging reaksyon ng kanilang mga magulang pagkatapos ng kasalang ito? Yun ang ating aabangan sa mga susunod nating updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!